Hello mga kasari, magandang hapon sa inyo. So for today's video guys ay isi-share ko sa inyo mga kasari yung kita po natin sa GCash nung month of July. And bago po yun mga kasari, meron muna akong sasagutin na katanungan ng ating kasari na si Ann Marjorie Natividad. So hindi ko alam guys kung ilang araw na tong katanungan niya. So ang tanong po niya is paano mapuntahan ng JTI? So, paano daw siya mapupuntahan ng JTI? Medyo malakas din kasi ang sigarilyo sa amin. So, yun po yung kanyang tanong ni Ma'am Ann Marjorie Natividad. So, hindi ko po masasagot yung kung paano po kayo mapupuntahan ng JTI kasi po, nung nagkaroon po ako ng ahente na JTI, sila po mismo yung lumapit sa tindahan ko. So, nung time po kasi na yun, nasa tabing kalsada pa yung store ko, hindi pa siya ganitong konkreto, tagpi-tagpi lang siya, tapos kahoy lang. So, sila yung lumapit sa akin at nag-ahente sa akin. Sila mismo yung nag-alok. So, ang magandang gawin mo na lang po, Ma'am Ann Marjorie Natividad, ay mag-abang na lang po kayo ng ahente, or kung may malapit po sa inyo na tindahan, abangan nyo po yung ahente nila kung JTI man yun. So abangan nyo po, kausapin nyo kung pwede din po kayong babaan or magkaroon din kayo ng account sa kanila. At ayun po, baka naman pumayag. Yun po yung magandang gawin nyo po kasi wala po kasi akong contact ng JTI, and then yung ahente ko naman po dito, wala po akong mismong cellphone number nila, at bawat lugar po kasi iba-iba po yun yung nakatoka na ahente, at hindi ko po alam kung kayo po ay taga Cavite or taga ibang lugar po. Kaya yun na lang po yung maganda nyong gawin, mag-abang na lang po kayo, or kung nasa medyo looban yung ano nyo, hindi pumapasok yung ahente, labas po kayo ng mismong bayan, doon po kayo magtanong-tanong sa mga tindahan doon, or kaya abangan nyo po yung ahente na pupunta sa kanila. Yun na lang po yung pinaka good idea na magagawa nyo po. And yes po, talagang malakas po ngayon talaga ang sigarilyo, kahit po dito sa aking tindahan, napakalakas po talaga ng sigarilyo, lalong lalo na po ang Camel dito. Talagang sunod-sunod po talaga yung customer na bumibili ng Camel, as in kanina, magiging example ko na rin yun guys sa inyo. Dito sa kabilang to may bumili ng isang kaha, tapos may bumili ng kalahate. Camel na pula lang yun guys, tapos dito may bumili ng kalahating kaha, tapos yung bata bumili din ng, ay hindi bata, ano na yun, mga 19 years old na yon, hindi na pala siya bata, binata na. So, bumili siya ng 3 stick. So, sobrang, mga kasari, may dumaan, kaya hinina ako yung boses ko. Sobrang mabili po talaga dito ang Camel na pula. Actually, parang sa isang araw, umuubos ako ng 5 kaha, 6 na kaha, ganyan. Bali ngayon nga, siguro, mga 7 kaha na yung naubos ko eh. Ngayong oras na to, anong oras pa lang? 1:40 PM. Kasi yung ko kanina, ang dami ko pang Camel. Ngayon, 3 kaha na yung Camel ko. Anong araw pa lang po ngayon? Friday pa lang. So, Saturday, Sunday, may 2 days pa. Hindi kakasya yan. Baka itong 3 kahang to hanggang mamaya lang yung gabi. Or baka hindi pa abutin ng gabi. So, baka makapunta kami dito sa mismong malapit sa palengke para makabili kami kahit isang rim. Mantak nyo mga kasari, kumuha ko nung pagpunta dito ng JTI last Monday ng 6 na rim, hindi pa rin umabot. Nagdagdag na nga ako ng isang rim. So, ang gagawin ko sa Monday pagdating ng JTI, so August 4, kukuha na ako ng 7 rim ng Camel na pula kasi nga napakalakas po talaga dito ng Camel na pula. So, ayun po ang masasagot ko po sa inyo, Ma'am Ann Marjorie Natividad. Yun na lang po yung maganda nyong gawin. Abang-abang na lang po kayo ng ahente. Kasi hindi naman din po ako malakas sa JTI. Hindi po porket ako ay nagbablog, may contact na po ako sa mga ko. So, kahit po nga ahente ko, wala akong cellphone number ng ahente ko. So, meron pa ding akong issue na hindi nasosolve. Kasi guys, nung nakaraan, share ko na din dito, isinasali nila ako sa NegoSolve. Yung sa code, tapos i-encode mo. Tapos, halos 1 month na nga, hindi pa rin naayos yung account ko. So, yun yung itatanong ko by Monday kung maisasali pa ba ako doon sa NegoSolve. Hindi naman ako guys nangulit sa kanila
na isali ako ganto ganyan. Sila lang yung nagsabi sa akin na isasali daw ako sa Negosolve. So ayun, nag-expect ang atin yun na maisasali nga kasi extra income din yun guys, kasi pwede mong i-convert yun into GCash, yung mga ma-encode mo na code sa sigarilyo. So ayun, matagal na pala yung Negosolve na yun. Madami akong nakikita ng mga nagbalag noon 2 years ago, 1 year ago. Ang tagal na pala nilang kasali doon. Ako, nito ko lang nalaman na meron palang Negosolve sa JTI. So, ayun. And ngayon guys, isi-share ko na sa inyo yung ating kita sa GCash. Linis na kita nung month of July. Meron lang guys dumaan. So ito guys is hindi para ipainggit sa inyo. Meron nga nag-comment sa vlog ko noong nakaraan na dapat hindi ko daw sinishare yung kita ko sa GCash at baka malaman daw ng ganito ganyan. Siguro naman hindi. Baka lagyan pa daw ng tax. So siguro naman po hindi, dahil hindi naman po ako sobrang sikat. Isang simpleng small YouTuber lang po ako, at sa sobrang daming nagbablog about doon sa kita nila sa GCash na mas malaki pa nga sa sineshare ko, yun ang mas anuhin nyo. So ayun guys, yung kita ko sa GCash kanina ko lang guys kinompute, at umabot po siya simula nung July 1 hanggang July 31. Umabot po yung kita ko sa GCash, linis na kita na po, ng 16,696. Mas maliit po siya ng konti kasi last month, yung kita natin nung month of June, umabot po siya ng 17,463. Tapos nung month of July, umabot lang po ng 16,696. Konti lang naman yung diferensya, pero mas lamang pa rin yung month of June. So dito kasi guys, kapag nagre-record ka ng lahat ng transaction everyday sa GCash, malalaman mo talaga kung magkano yung nagiging income mo sa araw-araw. So eto guys, may mga araw na sobrang liit ng ating kita sa GCash. Meron dito, pinakamababa kong kinita sa GCash is, nasa na ba yun? 118 pesos sa isang araw. Ito guys yung time na talagang walang kalaman-laman yung GCash. Araw to ng Sabado. Medyo nanibago ako dito guys, kasi kapag araw ng Sabado, madaming nagpapa-GCash. Dito guys, panay cash in yung inaano, wala naman laman yung cellphone natin nung araw na yun. Kaya yun yung pinakamababa natin nakita sa GCash. At yung pinakamalaki is 1,158 sa isang araw. So, yun lang. Kasi ang sumunod na 1,135. Bali, ngayong month of July, nakadalawa lang ako na, 2 beses lang ako nakalibo nakita sa isang araw. So, ayun po mga kasari. Kaya hindi po ako, nagpo-focus po talaga ako sa pag-GCash. Naglalaan talaga ako dyan ng budget. Kasi nga, minsan, yung kita natin sa GCash mas malaki pa kesa sa kinikita po natin sa tindahan. Aminin po natin yan. Kaya ang laking tulong talaga ng GCash. Minsan nga yung ibang mga nagbablog na magpapa-GCash sa kanila ng malaki, ayun, naitatawid na daw nila yung pambili ng bigas, pambili ng ulam na hindi na nila kukunin sa kita or benta ng sari-sari store nila. So, ganun po talaga. So, ayun po mga kasari, dito ko na rin po tatapusin ang aking vlog. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!